Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys, Mama's Great Channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for this sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Darakas maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, away pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap, tuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, let's give information. So there's something, the moon card. Now there's something at truth reveal. So may mga bagay pangarap mo na maaaring ibigay at may sa katuparan na dito. Na makinig ka sa intuitions mo at sa mga napapanaginipan mo, there is something and information na maaaring ibahagi sa iyo. May ibig sabihin kaya yung pumapasok sa isipan mo, sa panaginip mo, na maaaring may mga takot at pangamba dito. No? So let's see, and there's a 5 star, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decisions. Na maging aware din tayo sa mga bawat kilos at galaw sa mga desisyon na gagawin natin. Na maaaring ito yung magdadala ng kumbaga, pagbabago sa buhay natin. No? Kaya kailangan pag-ingatan. No? Some of you maaaring nagkakaroon dito ng sabotahe, no? Dahil din sa masyado mong pagtitiwala. No? There's a 6 of Pentacles, so maging balance ka. No? Balance lang. No, sa lahat ng bagay na gagawin mo, na magkaroon ng respeto at disiplina at disingtay sa sarili mo. No, at maaaring magtutuloy-tuloy na magandang kapalaran sa iyo. And because there's something that for of course, just reevaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. No, kailangan pag-iisipan mabuti. Maaaring naguguluhan ka sa pagpili, pero kailangan liwanagin mo. Ano yung magiging cause and effect? Ano yung magiging advantage and disadvantage? Hindi ka pwede pala desisyon. And because there's the full card, so there's something in new beginning and a leap of faith. So may mga parte dito na inosente ka, wala kang kamalay-malay. So may mga bagay dito na kailangan ka magtitiwala ng lubos agad-agad. No, para sinusubukan ang iyong pananampalataya at tiwala dito. No, kung mabilis kang mabudol, mauto ng ninuman. Kaya kailangan pag-iisipan, ha? And because there's something that you observe, something pain. Some of you, maraming mga taong naiinggit sa'yo. No? There's something insecure or there's something betrayal. So talagang mayroon tayong niloloko ka, tinatrader ka. So let's see what is the moon card. Represent with the 8 of Pentacles. Mag-focus ka. Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, no, kailangan tutukan mo yung priorities mo, yung talagang kung saan ka lalago. No? And because there's a 5 of Swords, represent with a 4 of Swords. So, kailangan mo rin na pahinga ka. Nag-overpatig dito. And of course, parang sinasabotay mo yung sarili mo kasi kahit na hindi mo kaya, pinipilit mo. No, kailangan mo magpahinga. Ha? No, dahil walang katumbas yung kita mo kapag nagkasakit ka. Diba? And of course, there's a 4 of Pentacles for saving money. So, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No, kailangan na mag-ingat tayo sa mga kilos at galaw. At ano naman yung bagay na meron natin, alam mo dapat yung magiging cause and effect ng mga desisyon. And because there's a 10 of Pentacles with a long-term success and financial security, magkakaroon ka na pang matagalan success dito. Nasa mo yung magtutuloy-tuloy na ang pasok ng pera. Now, there's a financial windfall. And because there's a 10 of with a happiness, so talaga magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Magandang kalalabasan dito. There's something in new beginning coming in. Now, magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Now, because there's an Ace of Pentacles, wow, there's a big shot. Big money coming in. So, there's a potential for abundance. Oh my God! Nasa-sense ko parang nakakaranas ka ng pagtumal. Pagbagal pasok ng pera. Bakit? There's an evil eye. Oh my God! Nakikita ko ang daming mata. Oh my God, maraming mata na nakatingin sa'yo. No? Kumbaga, there's a stalking, looking, watching at you. Kaya stop posting ha, by social media, stop flexing. No, yung mga achievements, lahat ng bagay na natutupad mo, please lang, huwag ka nag-share. No, kasi some of them guys, hindi na,
kumbaga ikaw ay natutuwa, 'di ba? Syempre parang na-appreciate mo yung pagod mo, yung paghirap mo, pero at the same time sila, 'di ba, yung inggit talaga, nakakapanggigil sila, 'di ba? Hindi nila makuha yung kaya mo ginagawa yan, no, para lang, hindi para i-impress sila, ganon, hindi lang din para magbigay ng motivation sa ibang tao, kundi para, 'di ba, yung parang ma-appreciate mo yung ginagawa mo, yung ginawa mo, 'di ba? And of course, there's a night, so there's a success driven. So, some of you magtatagumpay ka. Na magsasucceed ka dito, there's something, a big changes coming in. Malaking pagbabago sa buhay mo na mangyayari, especially pagdating sa negosyo at buhay mo. And there's a justice card, balance, diba? Sabi ko na nga ba, mag-ingat tayo sa mga action and decision kasi, kumbaga, alamin mo dapat yung magiging cause and effect, yung consequences, no? Laging may kaakibat na consequences sa bawat kilos at galaw, kaya kailangan alagaan, mahalin, ano man yung bagay na meron ka dahil ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo, no? And because there's something that's ever with the perfect timing, matutong haba ng pasensya, kumalma. No, hindi lahat ng plano mo ay matutupad agad-agad. Kailangan mo magpursige at planuhin ng tam at wasto. And because there's a death with an ending and in your beginning. Matatapos ang kahirapan. Oh my God, nasisense ko dito. Matatapos ang lahat ng kagipitan. This is something spiritual transformation. No, marami kang bagay na matutuklasan kung bakit nararamdaman mo yung bigat. No, kasi parang unti-unting ipapakita sa'yo kung bakit mo nararanasan lahat ng bagay na yan. No, talagang ipapakita at ipapaalam sa'yo saan nanggagaling yung negativities na yon, kung saan nanggagaling yung kaalatan o kumbaga yung kamalasan na yon, saan nanggagaling yun at matutumbok mo na. And this is the Queen of Cups, emotional intelligence. Pagdating sa emotion, magiging matalino ka na. Diba? Hindi ka na padadala ng tension or mga negativities or madali ka kasi maawa. No, mabilis ka kasing maapektuhan. And because there's something, guys, with a judgment for a wake-up call. Paalala sa'yo, huwag ka nagtitiwala ng lubos sa mga tao sa paligid mo dahil hindi lahat ng mga sinasabi mo ay maaaring natutuwa sila or maaaring sinisira ang kanila. Iba nakakarating sa iba. Ma-issue pala itong tao na to, especially kapitbahay mo daw. Okay, there's a King of Cups. There's a devoted for the person. So, may taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Or maaaring your person is very devoted. No, pagdating sa emotion, very mature ka na. And there's a Four of Wands by celebration. Some of you talaga magsi-celebrate ka. No, dahil ano naman yung bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo, at pinagpursigihan mo. Oh my God, malalasap mo ang tunay na sarap. Talaga makakamtan mo ang ginhawa, kaayusan at karangyaan. There's the Hangman. What is something like this? Na anong kailangan mong gawin? No, what are you going to do? Something na baguhin ang perspective. Baguhin mo ang pananaw mo. No, baguhin mo yung kaisipan mo. Saan? Sa pag-manage at pag-control ng finances. Dahil, kumbaga, some of them, ikaw, natutuwa ka sa pagtulong, natutuwa ka sa lahat ng ginagawa mo, but eventually, yung mga tao sa paligid mo, kumbaga, inggit. No, iba talaga, maraming aspeto na pinanggagalingan ng inggit eh. So, kumbaga, hindi talaga matatawaran kung anong inggit talaga pinanggagalingan nila. No, there's a high frequency, there's something, a lesson learned. So, matuto ka na. No, or maaaring there's a religious factor, there's a spiritual transformation. So, malalaman mo na may palipad hangin pala. Or may elemento na nagbibigay pabigat sa inyong hanap buhay o negosyo or sa inyong tahanan. So, kaya kayo lagi nagsasabong ng person mo. So, lagi kayo nag-aaway ng person mo. So, something unimportant to do, may kailangan kang gawin. No? No, kailangan mo mag-cleansing, kailangan mo basagin, alisin, or kailangan mo ma-close yung open portal kung may bukas na portal na nag-create ng negativity sa'yo, sa buhay nyo, sa pamilya nyo. And of course, there's something, the Knight of Wands, so there's a slow and steady. So, kailangan mo maging mahinahon, maging kalmado. Huwag kang magmadali. No, sinusubukan ang iyong pananampalataya at tiwala dahil magkakaroon ka na bago simula, pag-asa na maging maligaya, kailangan mo lang kumalmas, mas maging mature sa pagdating sa emosyon dahil unti-unti mo na mararamdaman at mararanasan ng malaking pagbabago. So there's something, guys, with a Three of Cups celebration coming in. And there's a third party, some of you co-workers, no, environment, or toxic friends na maaaring naiinggit sa'yo at sumasabotahe sa'yo. Alamin natin at tuklasin natin na anong kaganapan sa buhay mo with the finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito tayo about tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, guys. So, there's something, the Hermit card. So, pagdating sa finances and career mo, ay maaring masagot na lahat ng tanong mo.
lahat ng bagay na gusto mong malaman o maaaring may pagtukla sa sarili mong kakayanan. Na maaaring malalaman mo na ang kahalagahan o kailangan mong gampanan o kailangan mong gawin na pagdating sa resource of income or finances mo. And of course, there's an Ace of Cups noon. Maaaring there's something nag-uumapaw na passion. Pagmamahal sa iyong ginagawa. No, the more na parang genuine yung ginagawa mo at talagang porsigido ka sa ginagawa mo, oh my God, talagang matutupad yan. And because there's a star card, I told you, there's a wish coming true, matutupad naman yung bagay na ninanais mo at may pag-asa na mamayagpag ka. Magiging maganda ang iyong negosyo, hanap buhay, marirenew ka na sa trabaho, negosyo mo, o maaaring magiging maganda na ang kalagayan at kalalabasan ng iyong negosyo, hanap buhay at maaaring lumago na ito. And of course, guys, there's something the lover is connected with your love, like there's a partnership, so maganda ang inyong combination ng person mo. May swerteng taglay, maganda ang inyong relasyon nga lang, napapalibutan ka ng mga inggitera sa paligid nyo, kaya no, maraming evil eye, especially yung both side of relatives, no? Maraming inggit at tutol sa inyong relasyon. And there's a Knight of Cups, there's an offer. Maraming offer na darating, maraming offer na paparating. Maganda ka. No, dahil babaguhin ito ang estado mo sa buhay. And there's a Nine of Pentacles. I told you, there's something in financial, something windfall, no, paglago, paglakas ng finances. There's a potential for abundance. Talagang may potential ka para maging masagana at marangya ang buhay. No, ito na yung panahon ng pag-aani at panahon ng pag-unlad. Pagdating sa love life, there's a Six of Cups. Mag-ingat ka lang, there's a past person coming back. O mayroon ditong related about your person na maaaring nakakasira ng inyong relasyon. No, I feel something na toxic family. No? And there's a Page of Cups. Listen to your intuition, listen to your gut feeling. Ginugulo ang isip yung dalawang person mo. No? Some of you nakakapanaginip kayo, nakakaiba, betrayal, something na kung ano masama. And because there's a Five of Wands, see, competitor. Sabi ko na nga ba, may kakompetensya kalaban sa inyong relasyon. May tutol at tumakarang at tumakad lang sa inyong pagsasama at gumagawa ng komplikasyon. So let's see additional messages. And of course, there's a Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na rin makakaalis sa hindi maganda situation. Makakabangon ka na. At maaaring kailangan nyo lang lumipat ng tahanan. No, dahil nasa paligid nyo ang lason. No, sa inyong eksena. And because there's something, guys, with a talk of with a partnership, even sa partnership, guys, na magiging maganda na ang kalalagyan at kalusugan nyo. So talaga may paglago ng relasyon, ha. Kumbaga ang pinaka nagbibigay komplikasyon ng mga third wheel, like family related, friends, ganon, environment, and there's an Ace of Wands. So magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano sa inyo sa isa't isa. So talagang bubuo kayo ng plano na talagang magiging maganda ang inyong pagsasama. Pagdating sa kalusugan, there's something the Devil card. Sabi ko na eh. Talaga may gumagawa ng hindi maganda sa kalusugan mo. Kamag-anak to or kapitbahay. No, talagang, oh my God, I feel talaga, guys. So, there's something, guys, with the Nine of Cups. There's a wish for Pinatalaga, guys, magiging maganda kalusugan mo dito. No, kailangan mo lang ma-release. No, talagang ginugulo ka dito sa panaginip mo or sa pangarap mo. Now, there's the Five of Pentacles. See, sabi ko na eh. No? Kaya nagkakaroon ng complication din about sa finances nyo. Alam mo yung parang biglang suliranin, biglang problema. Kasi parang nasa karmic relationship ka. Isa sa bagay na parang nagiging lason dito yung family related, toxic family or toxic environment, no? And because there's a Queen of Swords, see, clear the boundaries, linisin mo, no naman yung bagay na nasa paligid mo, kasi kailangan mo protection na ng sarili mo at ang iyong relasyon, ano man, even yourself talaga. See, there's the world, nababaguhin nito mundo mo, magiging maganda na ang kalalabasan dito, kailangan nyo talaga, there's a relocation ako nasa sense, para ma-renew yung good energy sa buhay nyo. No, sa relasyon nyo, sa kalusugan mo. See, there's a Sun card, binibigyan na ng positibong kalalabasan at magiging maganda talaga kalusugan mo dito. Binibigyan ka na ng magandang impormasyon na kailangan tuldukan mo. No, kailangan puntuhin mo. No, binibigyan ka na ng impormasyon na magdadala sa iyo na parang pagkalas ng negatibo sa buhay mo, sa sanga-sanga ng negatibo sa buhay mo. So guys, let's see.
What is additional messages tayo with the magic of fire messages, advices, and of course, the pick a card yes or no. So guys, no, pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapili ka na, nakaisip ka na ng questions mo, nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course, kapag nakapili ka na, yung mismong napili mo numero, malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Then of course guys, maraming po salamat sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming ding salamat sa mga solid subscribers and of course sa solid followers natin. And of course, sa mga bagong followers and subscribers natin, welcome to our channel, guys. Maraming salamat po sa inyo. So, let's see what is additional messages, advice sa'yo ng ating angel spirit. So, let's watch this. So, we're back now. What is the magical fire messages, advices for you, guys? So, let's see. Okay. Angel spirit, let's give me information po. Oh my God, there's a healed healer. So, kailangan mo talaga ng kagalingan, no? Para unti-unti mo nang mabago ang sitwasyon mo. Oh my goodness, I told you. So, there's a new home. Kailangan mo talaga kailangan mo ng relocation, lumipat ng bahay, lumipat ng tahanan, or lumipat ng trabaho. There's a toxic talaga. And admit your true feelings to yourself. Na kailangan mo tanggapin sa sarili mo, ano ba talaga yung totoo. No, there's a let go. May mga bagay talaga na kailangan mo talaga i-let go. And of course, whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mo pakawalan at bitawan? Ang negativities, no, sa buhay mo, sa situations mo. There is a deception and temptations, no? Maaaring sinasabi dito, lumayo ka sa mga tukso, ano man ang uri ng kapahamakan, ano mang uri ng mga negatibo. There is a decision that you need to make. So, may mga decision dito na kailangan mo talagang pagdesisyonan, no? My goodness. Let's see what is it, synchronicities represent what? So, there's a ready. So, kailangan mo maghanda, no? So, kailangan mo paghandaan lahat ng bagay, decision mo sa buhay. Ano man yung bagay na kailangan mong gawin, so kailangan mong tutukan, no? Kailangan maghanda ka lagi, no? Kailangan yung parang ganado ka, no? Sa ginagawa mo or sa gagawin mo, kailangan lagi kang ready. Hindi pwedeng pabago-bago ng mood. No, there's something guys with the rest. So, kailangan mo rin ng pahinga, ha? Ipahinga mo yung katawan lupa mo. What is the synchronicities represent what? Now, there's something guys with regret and mistakes. Now, may mga pagkakamali, kabiguan dito na ganun talaga. So, kailangan mo harapin yon. Now, there's something in intimacy. So, there's a bonding. So, kailangan nyo lang talaga ng bonding ng person mo. So, may mga kakulangan kayo sa isa't isa na kailangan nyo talagang ayusin. No? There's an Archangel Michael messages. Your home is protected by angels. So, proteksyonan mo ang, or maaaring pinoproteksyonan at pinapangalagaan ng ating angel spirit, ang ating Archangel Michael, ang inyong tahanan. For Jesus' loving quote said, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, remove your hands to the yonder plate, and it shall be removed. So, see, I told you, di ba? Ano man yung bagay na itinanim mo, no? Kung ito ay puno ng toxic at mapanira, no, doon sa itinanim mo, hindi siya uunlad. Hindi siya lalago, hindi siya mamumunga. No, doon pa lang, no, sa pagtanim mo pa lang, no, sinisira na. Nagsisimula pa lang nasisira na. So, ibig sabihin, dito na sa negatibong environment. So, ganun din ikaw. So, kung gusto mo lumago, gumanda buhay mo, kailangan mo umalis dyan sa mundo ng puno ng negatibo. No, kaya hindi ka mag-grow kasi there's a toxic environment, guys, na kailangan mo nang putulin. O kailangan na mabago. What is an angel's number? There's a 999 release, sorry. There's a 999 for release. See? Kailangan alisin. Tanggalin. Diba? Your current circumstances are ending. So, you might take advantage of better ones. If you're experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of cycle or chapter may be helpful. How can you make room for something to new emerge? Diba? Kung ano yung bagay na mapagbabago, no? Ano yung bagay na kailangan mong alisin or baguhin? Yung sistema or negatibong mundo. What is the Money Move Oracle deck, guys? With the Money Move Oracle deck, represent with a looking,
Seek and you shall find. So, kung hindi mo titignan, hindi mo mahanap. Hindi mo makikita. Diba? And there's a clarifying for your life situation. Clarifying for your life situation. Represent with a higher wisdom. Explore your option, learn what you can, and expand your horizon. So, see, kumbaga, itong bagay na to yung magpapalago sa'yo, hanapin mo yung bagay na makakatulong sa'yo, no? Do more research, no? Kailangan matuto ka, matuklasan lahat, nang sa ganun, no? Makapag-set ka ng solid boundaries. Clarifying for a love situation. No, there's something achievement. There's an achievable insight. Embrace practical step towards clarity, bringing your goals within reach. No, kumbaga, unti-unti mo nasisilayan na paano matutupad mo yung mga pangarap mo, even sa relationship, nagkakaroon ka ng clarity, na ano ba yung kailangan mong gawin, ganon, unti-unti liliwanag, lilinaw. There's a shadow work of as and what. From the shadow work of as with the anger, no, release. Ito pa kasi mga puro release, oh. Ano yung kailangan mo alisin? No, may nagagalit sa'yo or may naiinggit sa'yo. Or may mga bagay na matuto kang kumalma. Diba? Baka may anger may anger issues ka, ganon. There is a what lies beneath with your future. Mabilis ka ba mainis? Mabilis ka mapikon? Ganon ba? There is a what lies beneath with your future. Caution, babala paalala na don't go, no? Huwag kang tumuloy, huwag mong ilaban yung bagay na yan. Dumaaring, yan yung bagay na parang paalala na kailangan tignan mo yung dadaanan mo o yung tatahakin mo. There is a part of the light of as in what? There is a part of the light of as in what? There is a freedom. So, makakaloyo ka na, guys. So, makakawala ka na. I release that failure brings doubt and resentment, so I choose to embrace the sunshine. By staying positive, I find peace and open myself on the light within. Through this, I free myself from negativities and allow my inner regimes to guide me. So, see, kumbaga, may mga gabay na tutulong sa'yo para makalaya at makawala ka dyan sa situation. So, ibig sabihin, nakakakita ka ng mga synchronicities or signs, signos, senyales, na marang, katulad dito, there's a caution, paalala at babala. Ibig sabihin, dito pinapaalalahanan ka na mag-ingat ka sa bawat gagawin mo or sa sitwasyon na kinasasadlakan mo or kinagagalawan mo. Dahil kailangan mong i-let go, i-release, tanggalin, alisin, o baka kailangan pakawalan, no, or kumawala sa mundong ginagalawan. No, there's a new home, tulad ng sinasabi ko, kailangan mo na relocation. Lumipat ka dahil dyan sa lugar na yan, hindi ka lalago. Hindi gaganda sitwasyon mo dahil mayroong anay na sumisira sa'yo. So, let's see what is additional messages with the pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, we're back, guys. So, nandito na tayo with the pick a card, yes or no. So, let's start tayo with the number 1. Number 1 represent, guys, with the yes, wow, neatly tied off, secure, trustworthy connection. So, ibig sabihin itong connection talaga napakatibay. No, parang kahit anong bayo na mga problema, ano man yung bagay na parang sumisira sa inyo pagsasama, talagang, di ba, connected kayo. No, parang nasa, alam mo yung karmic relationship, but definitely parang, parang pagsubok yon, no? Kumbaga, ang karmic relationship talaga susubukin ka sa lahat ng aspeto. Then, of course, after that, no, pag nakabangon at nakawala na kayo sa lahat ng mga struggles, sa lahat ng mga pagdadaanan nyo, no, into deep connections na yon. Mapupunta na siya daw, deep soul connections. Ganon. Number 1 with a yes, no? There's a right decision, there's a yes, no, matutupad yung mga pangarap mo, there's a yes na go, ilaban mo. Number 2, there's a no. Not able to proceed close to negotiation. Now, pagdating na sa number 2, no, huwag ka na makikipag-negotiation. No, huwag ka nang, kumbaga, sasang-ayon basta-basta. Kailangan matututok kang humindi. No, tumanggi kung kinakailangan. Number 3, there's a no. Cold shoulder flows and put into the eyes for a while. So, ibig sabihin dito, guys, no, talagang sinasabi dito na kung alam mo na lalamig ka itong bagay na to, alam mo hindi ka komportable, wag mo ilaban. No, wag mo ipagpilitan yung isang bagay na alam mong hindi ka sang-ayon, no? Kung alam mong may pag-alilangan ka, wag mo ilalaban. So guys, this is a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for the sign of Gemini.
So, Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigil-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, digdig, umapaw, na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. See you the next video. Bye-bye and babush!